Hindi ba kayo nagtataka kung bakit talaga na maraming nakukulong senador ngayon? Hindi kaya hindi naman talaga kumikilos yung taas, tagapagpasya lang yung taas, at tagapagmando lang sa mga ahensya? Hindi kaya talaga meron talagang sakim o talagang merong hudas dito sa Senado? Hindi naman sila Joel at sila Chis ang hudas, no? Meron talagang hudas. Hindi kaya si Pinky, ano? Magbibigay po tayo ng ilang tsorya dito, pero nakakatawag pansin ito na si Nelson Lubao ng saganang mamamayan na sa Net25 na si Nelson Lubao, isang broadcaster, alam naman natin, na sinasabi niya, Senator Ping Lacson, nangangalap na ng mga testigo para ipakulong si Senator Alan Peter Cayetano. Grabe! Ito legit to. Hindi ito fake news si Nelson Lubao. Kaya kung makikinig kayo, kung gusto nyo talaga ng katotohanan, kung gusto nyo ng legit na impormasyon, Net25. Saka SMNI, siyempre, di ba? Lalo, pero siyempre, number 1, Net25, sa puso natin, no? At Nelson Lubao, pati si Jen. Bakit? Hindi fake news siya, mga yan. Yan, nagsisiwalat siya, mga yan. Prangka yan. Walang bias yan, mga yan. Eto na, Ping, nangangalap daw ng ebidensya labang kay Cayetano. Kung si Cayetano nga, hindi naman siya nakaaway masyado, hinahanapan niya ng ang ebidensya para makulong yung senador, what if pa kaya si Senator Dante Marcoleta, hindi namin isipin na ikaw ang nagpakulong? Di ba? Tama yun, di ba? Pero tsorya lang yan. Pero, syempre, anong iisipin namin? Kung si Cayetano nga, hindi mo naman nakaaway ng ganung kalakas talagang kaaway na talagang bakbaka na sinasagot ka ng kaunti, no? Pero ginaganito mo. Saka, ba't mo hanapan ng ano to? Buti pa si Cayetano, no? Nangangalap siya ng mga ebidensya, mga testigo para makulong yung tao. No? Pero yung flood control, wala siyang hinahanap. Hayagan tayong ginaganito ng mga to. Di ba? Ikaw ang unang mananagot, Pinky. Kapag minatuklasan na ang flood, once na natuklasan na ang flood control issue kung sino big fish. Alam na namin kung sino big fish. Ang kailangan na namin formalidad. At mangyayari na yan ilang araw na lang. 'Di ba? Talagang ikaw ang sisisihin ng taong bayan sa ginagawa mo. Biruin mo, nangangalap ka. Ayan Sen Ping Lacson, nangangalap na ng mga testigo para ipakulong si Senator Alan Peter Cayetano. Grabe, no? Buti pa siya, no? Yung testigo, no? Samantalang si Martin, hindi mo pinapaharap yung congressman dahil sa interparliamentary courtesy, yung testigo yon, makapagsasabi yon dahil Speaker of the House yon, at saldi ko, video streaming ayaw mo, testigo rin yon, makakakalap ng mga ebidensya yon, at yung mga 18 Marines, testigo yon, kakalap ng ebidensya yon, pero ayaw mo. Pero si Cayetano gusto mo. Kung nagawa mo kay Cayetano pala to, what if pa kaya? Hindi mo magawa to kay Marcoleta? Kaya nabubuo sa isipan namin, ang nagpakulong kay Marcoleta, hindi lang administrasyon, kundi ikaw ang isang kasangkapan na nagpakulong kay Senator Dante Marcoleta. Di ba? Yan ang aktorya ko lang yan. Kasi, imagine, ba't mo hanapan ng testigo si Alan Cayetano? Sino ka? Bakit inutusan ka ba? Senador ka na parehas Sino ka? Inutusan ka ba ng Malacanang? Mahanapan mo ng ebidensya si ano? O talagang magaling ka talaga pagdating sa investigador? Si Pinky po magaling na investigador yan. Alam natin yan. Ginagamit niya ngayon sa kaaway niya. Pero doon sa dapat gamitin ang galing niya. Kasi to Marcoleta, Pinky, sino magaling sa investigasyon? Ako tatapatin ko kayo. Magaling si Pinky sa investiga. No? Pero ginamit niya sa kasamaan. Ginamit niya sa mga kalaban, sa oposisyon, no? Hindi niya ginagamit sa flood control. Di ba? Ngayon, tsorya natin ngayon, kung naimbestigahan mo, kung hinahanapan mo nga ng testigo si Cayetano, hindi mo naman masyadong ganun kaaway. What if pa kaya si Senator Marcoleta, binakbang ka ng binakbakan? Ang galit mo hanggang tagos puso. Di ba? Nakakulong na yung tao, kinukutsa mo pa. Safe na safe siya Safe na safe siya Bakit? Kakampi niya administrasyon Safe na safe siya ngayon Lakas ng loob niya No? Talaga? Nakakatulog ka pa kaya niyan? O may kumuluskos na ipis? Bagay, matapang ka dati kang no? Ngayon, tanong ko sa'yo, bakit mo kinakalapan ng testigo si Cayetano? Anong dahilan? Para tumulong ka sa investigasyon na nakurakot na malaki? Sige, sa bagay, palakpakan. Bakit yung flood control issue? Hindi mo kinangalapan ng testigo. Di ba? Wala kang ginagawa. Antindi ng mamang ito. Harap-harapan, niloloko sa bayan ng Pilipino. Alam mo ba, kaibigan
wala na po sila sa ulirat. Na hindi na nila alam na yung taong bayan labis na nagsasaktan, nagagalit na. Wala na silang pakialam dyan. Ang kanila, eto kami, papagtakpan namin ng flood issue, sip-sip kami sa abos namin, eto kami, pakinggan mo, boss, tingnan mo, boss, eto kami, sumisip-sip kami sa'yo, eto kami, pinatatanggol ka namin. Ganyan po yan. Gantindi, grabe, no? Antindi na po. Si Senator Robin, papatulan daw ni Ombudsman, ipakukulong. Talagang lahat ipakukulong nila. Wala na sila, ulirat na sila, yung mga vlogger na hindi makasawsaw. Hindi makasawsaw ang industriya ng mga vlogger ng BBM. Bakit? Takot na takot sila ngayon. Kasi may nawalang isa. Diba? Sarili nila multo, kinatatakutan nila. Diba? Sinisisi nila ngayon sa iba. Divert nila. Okay lang, sige lang. 'Di ba? Naglabas pa sila ng mga listahan daw ng sino daw susunod na gugurgurin. Tinatakot talaga nila isa't isa nila, no? Kayo tumatakot sa isa't isa nyo, hindi kami, hindi INC o hindi sino man. No? O ngayon, abangan natin itong sinasabi ni maganda abangan to sa Lunes. Ito sasabihin nila Nelson Lubao, tang saganang mamamayan sa Net25. Dahil Net25 talaga, nagsisiwalat, nangako sila. At pag nanangako ang isang INC, tinutotoo. Hindi katulad nyo yan. Eto, tinutotoo. Kung makulong nyo naman si Marcoleta Anya, magsasalita pa rin sila. At isa to sa mga kaparaanan na nagsipagsisiwalat. Biri mo, nangangalap ka para kay Alan? Wow! Paano si Marcoleta? Di ikaw nagpakulong? Ganun ang iisipin namin. Yun ang iisipin namin. Tatatak namin sa puso namin, sa kasaisipan namin, na nagpakulong, isa, ikaw. Di ba? Pero lalabas din ng katotohanan. Isusuka din ang pagkakataon niya, no? Kayo mag-alala. O, ituloy natin ito ngayon kay Nelson Lubao at kay Jen. Sa Burjaga ba to? Tama na po yun pero para pagsalitaan nyo na pa yun ng gano'n. Wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan. Wala po kayong helmet. Bakit po ba kayo Pasensya walang na po helmet? kayo, di ba? Hindi Sige po. Ngayon lang nyo ba ginawa ito? Pagbibigyan ko yung first time yun eh. Di ba? Ayan, May mga ganun, di ba? Sa susunod, hindi na pwede yan. Oo. Hindi tayo lalayo, sa SBMA lang eh. Oo. Kapag sinabing, kayo hubay taga rito, ay hindi, dayo po ko, wawarningan po namin kayo. Yes. Warning muna kayo. Bibigyan ka ng ticket, gano'n ang lisensya mo, na may warning. Pag lagpas mo doon sa kabilang kanto, umulit ka, ay hindi na po pwede, no compromise dito. Kasi alam ng tao na no compromise talaga, huhulihin ka. Hindi ba pwede sabing, kaibigan ko po si Nagbakit ka pa ng pangalan. Si Bert Mosso, kilala ko po yun, direct promise. Hindi naman, baka humingi pa ng pasensya yun eh. Yes. Diba? Ako sa akin nangyari na noong nakaraan lang eh. Nawala sa isip ko, coding ko pa ng Biyernes. Fast forward natin. Kasi andyan na naman ako yung bahay ko, malapit na eh. Ganun pa. Pero minsan maayos sa pakiusap lang naman eh. At saka sa tayo, hindi tayo tutol sa pagpapatupad ng disiplina. Diba? Ayaw tayo. Kasi sanay naman tayo sa disiplina. Totoo. At Yes, sanay sila sa disiplina. Ang mga reliyosong tao, sanay sa disiplina. magandang sinasanay ang mga tao sa disiplina. Kasi sa ikabubuti po natin lahat yan. Siguro sa simula, hindi ka sanay, magagalit ka. Totoo. Dinidisiplina ka eh. Pero pagka... Kasi nasanay tayo sa walang disiplina. Ayun nga. Doon lang sa maliit na kalsada dyan eh. Papasok ka dyan. Nako ang daming una. Nagsisiksikan. Una-unahan eh, di ba? Ayaw pumila ng iba. Kaya kailangan ng mga magbantay para lang sumunod eh. Di ba? Death threat yun. Di ba? Yun ang paano nga pala? Kakasuhan na ba yun? Kasi si BP, may minatuwa akong komento. Kasi si BP hindi daw nagbanta, kaya na-impeach. Oo nga, totoo nga naman yun. Kaya na-impeach si Sara kasi nagbanta, may conditional. Yung mga tatawid, nakakamatay, bawal tumawid. Ano ba yun? Paano daw yung nakalagay sa karsada na huwag tumawid, nakapapatay? Pag tumawid ka, namamatay ka. Pwede. Pero pag hindi ka tumawid, hindi ka mamatay. Conditional. Di ba? Parang ganun kay Sara eh. Death threat ba yun? Pakiano nga, kulang kasi sila sa logic. Kulang sila sa enhance ng katwiran.
kulang sila. Hindi sila kasi, siguro baka sa gabi, ang pinapanood nila, puro palabas lang, pelikula, mga zombies, ganyan. Nagbabasa lang sila sa libro lang, no? Pero yung yung katwiran, di sila nagbabasa. Ano ba ang katwiran? Di yung salita ng Panginoon Diyos, Biblia. Hindi yun na. Di ba? Wala na si Bayani. Ganon? Kay Bayani yan eh. Nandun din yung mga enforcer natin eh. Di ba, death threat din sa ano yan? Huwag kang tumawid na yun to, mamamatay ka rito. Delikado ka. Ay, nako. So, yun po. Ngayon, hindi mo naman maaalis yung takot do sa mga rider. Balikan natin yung punto na yun, Nelson. Totoo. Na sana daw po, pasensya na kayo na ikukumpara tuloy natin sa ibang bansa. Sa ibang bansa. At maging sa bansa natin, ang totoo nawala na yan eh. Di ba? Babalik tayo sa administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Yung mga petty crimes sa karsada dati, nawala na yan eh. May, di ba, natakot na yung mga tao eh. Pati yung sa mga madidilim na lugar na tambayan ng mga adik, nawala na yan. Ngayon nagbabalikan na naman eh. Kahit itanong mo naman doon sa mga galit sa mga Duterte, na doon nakatira. Ayun, naramdaman nila yun yung panahon nun. Totoo talaga. Ako, ramdam ko, totoo lang. Saksing buhay ako na ibang-iba ngayon sa panahon ng Duterte. Mas safe talaga sa panahon ng Duterte. Ang sarap maglakad sa madaling araw. Di ba? Talagang bawal lang sumigaw. Pag sumigaw ka, sisitahin ka. Di ba? Talagang mahigpit talaga sa panahon ng Duterte. Mas mabuti, aywan ko lang ito, hindi, wag niyo naman pumasamain. Mas mabuti pa nga naman nakita kang napatay ng adik, identified mong adik. Kumpara naman doon sa mga taong nakita mo na wala namang kasalanan, mabuting tao na nakikita mo na mamatay. Yun ang pinapatay diba? Nung adik. Yun ang pinaka nakakatakot naman na pangyayari sa bansa natin. Kapag ka may adik, ay dalala sa barangay doon, kilalang adik, yan, buti nga sa'yo. Ang problema kasi sa mga ganyan tao, yan yung nagnanakaw. Diba? Ayun, Totoo yan. Ayaw nila yan. Suportado ng pinklawan yan. Hindi ba dyan gagawin pa santo? Ang hold up. Sakit ng ulo ng Sila community yung yan. criminal eh. Oo. Ice pick pa pala pinantira, no? Kailangan natin mag-calibrate ng strategy. Sabi nga natin, ako, ewan ko, kasi ang magaling lang nilang nahaharang yung mga pupunta ng rally dyan. Pag may pupunta rally, doon nila harangin. Videoan nyo, mga kasama, mga kapatid, mga kamunting kalaman. Pag hinarang kayo na walang kaso, videoan nyo, i-post nyo. Okay, isend nyo sa akin. Ipopost natin para malaman. Hindi, wag na lang sa akin. I-post, sarili nyo na lang. Sarili nyo. Kaya, pagpunta nyo sa rally, ipaalam nyo doon sa may stage, organizer ng rally na pupuntahan nyo. Ipaalam nyo, hinarang po kami. Pero siguraduhin nyo, ito magandang lesson dito sa inyo. Magandang lesson to. Matututunan nyo to. Marami kayong dito. Pag kayo may violation, ay wag na kayong tumuloy. May violation pala kayo. Di ba? Mag-commute na lang kayo kung may violation sa sasakyan nyo. Siguraduhin nyo wala kayong violation. Siguraduhin nyo susunod tayo sa batas. May lisensya, hindi coding, may papeles yung sasakya, hindi impound. Pero pag ang isang checkpoint, in-impound kayo na walang dahilan, walang violation, videohan nyo, huwag kayo matakot. Nakita nyo ginawa ko doon sa EDSA? Nilabanan ko yung mga otoridad sa katwiran, nakipag-discussion ako, nakipagtalastasan ako sa kanila. Hindi sila nanaigi. Bakit? Katotohanan na nanaigi. Di ba? Ganun po dapat ang gawin nyo, mga kasama. Mga twirang kayo, wag dahas. Hindi required ang dahas. Wag mumurahin, wag sisigawan ng pabalang, wag ganun. Mga twirang kayo ng tama. Tama yung gagawin nyo. Pagka pupunta rally, ang galing yung mga harang. Diba? Hindi nakakapunta yung magrarally. Ibig sabihin, yung mga gagawa ng krimen, dapat naharang yun na. Diba? Hindi lang yung pupunta ng rally. Yung rally, bili mo, lahat ng pantalan, lahat ng hinarangan nyo, Pangasinan, Laguna. Ito Laguna. Boundary ng San Pedro, Laguna. Ayan, may checkpoint dyan. Sa Batangas daw, meron. Sa Pangasinan, sa Tarlac, meron daw. Hinaharang lahat ng INC darating. Ngayon, videoan nyo, huwag kayong maging duwag. Pati nag-iisip ng krimen, deterrent dapat kayo eh. Ito pa. Ito. Hindi ko lang alam dyan kung gaano kalaki ang mga mangyayaring kilos protesta sa SONA. Sasabayan daw ba talaga? Marami daw. Nako, SONA. May protestang mangyayari. Hindi, normal yan. Bata pa tayo. May lagi ng protesta dyan pag may SONA. Panahon ni Aquino, Pangulong Duterte, panahon ni Gloria, ERAP.
Bata pa tayo dyan, reporter. Lagi namang may... Pag hinarap nila yan, isa lang ibig sabihin, may pinagtatakpan sila. Di ba? Yun lang ibig sabihin yan. Meron silang pitatakpan. rally. Bagay, No? Kahit na sinong presidente ang umupo, pag SONA, may rally talaga. Meron talaga, tama ka. Kaya ako naman sinabi kung hindi natin alam kung gaano kalaki. Kasi nakita ko rito sa Facebook page ni ito ba, retired General Romeo Pocis to, di ba? Yes, Oo. kilala ko yan, si Pokis. Meron silang ipinost dito na magaganap na indignation rally ng United People's Initiative. Ayan o, nakalagay dito, Sunday, July 19, sa 7 iba't ibang mga lugar. Ang dami nito. Pag nagkataon, Sunday. Itong Siyempre, Sunday yan, ha? Itong Sunday. Iba pa yung mismong sa yung zona. sa SONA. Oho. Ang ibig ko sabihin, kung yung July 19 ay may rally na sila sa 7 iba't ibang lugar kasama ang Metro Manila, lalo na siguro pag dumating ng SONA, hindi naman siguro papayag na tahimik lang itong Oo, totoo yan. Totoo yan. grupo ni Totoo. General Pocis. Oo, di ba? Diyan sila, rally sa iba't ibang lugar. Di ba kinaalarma yan? Lahat ng tao lumalabas na dahil sa galit nila. UPI yata yun, ba? UPI, oo, United People's Initiative. Oho. Ang balita ko ay mukhang dumadami yung supporter nito. Kasi nakita ko nung nakaraan dyan, di ba, sa Liwasan. Liwasan, yes. UPI din yun, di ba? Kahit Yun, umuulan, hindi umalis yung mga tao. At lalo pa dumami. Oo, totoo yan. Totoo yan. At mamaya, mamaya, andyan dyan po tayo ang inyong lingkod. Makikisama po tayo dyan. Ngayon, parami pa yung mga yan. Oo. No? Lalo na't may mga... Dati ang nakikita natin sa zona, mga militanteng grupo, no? Ngayon, hindi mo matutuloy ng militanteng grupo ito mga ito. Oo. At Di ba? saka eto pa, Jen, ha? May Nako, malaking rally to. Malaking rally. Yari ka ngayon. papakita tayo. Ano yan? Ito po ay survey ng SWS. Ayan, buti hawak ko na rin eh. Kasi nabanggit natin kung bakit dumarami yung supporter nitong United People's Initiative. Totoo lang, sasabihin nila talo si Sara. Igaan niya, konti na lang panalo ni Sara, mababa. Nanloloko lang yung mga survey. Guni-guni nyo lang yan. Si Sara matatalo. Si Marcoleta nga, si Senator Dante Marcoleta, pangkulelat pang 16 sa survey Nanalo pang-6 Pero mo yun untik na naman maging pang-5. So, ibig sabihin, kung si Sara mataas ngayon, ay talagang kapanipaniwala. Dahil si Marcoleta nga, mababa dati, nanalo mataas pang-6. What if pa kaya si Sara? Sara Marcoleta ba? O Sara Cayetano? Nako, yari na. Makukulong lahat ng big fish. At hindi lang bago mo po si Sara, ilang araw na lang makukulong na ang big fish. Takas na, takbo na, takas ka na, huwag nang uwi bansa. Baka ito rin yung pulso ng bayan sa ngayon. Opo. Pakita mo nga yung, ano ba nandyan sa'yo dyan? Ito yung may kinalaman sa satisfaction rating. Yan. Ano, Oo. Pero ito po, satisfaction rating ng dalawang mataas na opisyal ng ating bansa, Yan. President Bongbong at saka si Vice President Sara Duterte. Ano bang nakalagay? Ano bang nakita? Sa pahayag po, ang nag-survey, mga kababayan, ay ito pong SWS, Social Weather Station. Umakyat daw po sa positive 31 ang net satisfaction rating ni VP Inday Sara Duterte at batay daw po sa pinakahuling SWS survey na sinagawa noon pong June 20 to 29. Kasalukuyang taon Sa survey, 58% ng mga respondent ang nagsabing satisfied sa performance ng Vice Presidente. Yes, yan kasi survey na yan. Yung survey na yan, kukuha siya ng mga 100 tao, tapos pagbabatayan nila. Yung survey na yan, scientific explanation yan. Tandaan nyo. Ang tao kasi sa isang lugar, turuan ko kayo halimbawa, parting dyan sa Alaska, mga Amerika. Tignan nyo yung mga balat nila. Mapuputi. Bakit? Kasi malamig yung lugar Naka-adapt sila dun sa lugar na yun. Pati yung tradition dun, yung kinakain, kung ano yung mga katawan nila, yun yung kinakain dun sa lugar na yun. Di ba? Matatangos ilong nila, mahaba. Kasi malamig yung lugar. Gets nyo? Pag sa bansa naman maiinit,
may itim sila. Malakas ang melanin. Melanin ba tawag doon? Melanin. Yung melanin na pampaprotection sa init, sa balat. Yun yung nakakaitim. Kaya yung mga may itim na tao, malakas sa ano yun, sa pagpapainit yun. Kaya tayo mapuputi, minsan masakit sa balat eh. O kaya nagkakaroon tayo ng sakit eh, kasi maputi tayo. Ang mga bagay sa araw, yung mga maitim, malakas kasi mga ano nun, yung mga chemical sa melanin ba tinatawag doon, tama? Di ba? Ganon din sa sitwasyon ngayon, pag ang isang tao sa isang lugar, halimbawa, sa isang lugar ay bahain, anong kadalasan ng mga tao kinakain? Pagbahain. Siyempre, kadalasan dyan yung mga kangkong, alam mo, kadalasan eh, ganyan din nangyayari. Dito sa lugar ko kasi malapit ako sa Aplaya, yung subdivision namin, no? Ang kinakain kadalasan ng tao diyan, kangkong, malilinis kangkong saka mga isda na bangus. Kasi pag umaapaw yung Aplaya, pag nabagyo, libre na bangus. Kasi aapaw yung Aplaya di aapaw sa syudad, no? Hanggang 2 dangkal baha. Uhupa rin naman, pero pag hupa may mga isda na. Kaya yung bangus murang-mura, libre-libre kumukuha yung tao. Di ba? Kinakain nila bangus, di ba? Sabi sa sorbet dito sa lugar na sa sorbet na 'yon, iisa ang sorbet, iisa ang lagi ang pasok, no? Kahit sa mga ibang lugar naman ganoon din. Na ano ba maganda diyan? Ano ba? Ano ba sa lugar ng Tagaytay, puro pinyahan. Alam mo, pag sorbet talaga, iisa yung mga ginagawa eh. Scientific explanation yan eh. Ano ibig ko sabihin pag sa sorbet ba totoo? Halimbawa, sa isang lugar, malakas ang kriminalidad. Totoo yan. Doon sa lugar na yon ay maraming krimen. Sino lang ba ang utak nakakapag-isip ng tama na kapag maraming krimen, sino makakapaglutas? Sino? Kayo sumagot. Lenny? Siguro yung iba doon. No? Sino? Risa? Sino? Sino? Si BBM? Hindi na subok na nga si BBM ngayon eh. Wala nangyayari. Sino? Walang iisipin ng tao si Duterte. Any sa mga Duterte. Kaya pag yung lugar na yun nagpa-survey, isasagot nila Duterte. Kasi doon, sabi ko sa inyo, kung ayaw nyo manalo si Sara Duterte, kalabanin nyo mga kriminal, mga pinklawan, matatalo si Duterte. Pero hanggat may kriminal, hanggat maraming ginagawang kasamaan, hindi matatalo mga Duterte. Kahit si Sara maging presidente, pagkalipas ng 6 na taon, pinalit si Pulong, mananalo't mananalo pa rin yung mga Duterte. O kung wala naman Duterte tapos na era, yung i-endorse ng Duterte mananalo. Kagaya ni Senator Marcoleta. Pero kung hindi natin alam kung malakas pa si Senator Marcoleta ng mga oras na yon, no? Kaya nananalo. Ibig ko sabihin, yung survey na yon legit. Nagpapasurvey. Ano ba? Nagpasurvey ka dun sa maraming sakit. Di ba? Sa baha. O sa baha naman, magpasurvey ka sa laging baha, sa Bulacan. Laging baha dyan. 1 buwan ba niya bago hupaan ng baha? Magpasurvey ka, ano pinakamarami sakit nila? Sige, magpasurvey ka. Lalabas 2 lang. Leptospirosis sa dengue. Totoo yan. Alam nga naman, nagpasurvey ka sa baha. Sino malakas dyan sa inyo na sakit? Sasabihin sa'yo, trangkaso? Hindi. Ang number 1 doon, leptospirosis, kasi nagbabaha. Ganun lang scientifical ng survey. Kaya ang survey, hindi pwede magkamali. Pag negative ka, tanggapin mo negative ka kasi ayaw sa'yo ng tao. Pag ikaw mataas ang survey mo, ibig sabihin, mataas ang pinag-surveyan doon. Ano trust rating doon? Ibig sabihin, may dahilan sila ba't pinili yung isang politiko na mataas ang survey. Ang dissatisfied, mataas 16% ang undecided, at ayon pa po sa SWS, positive 31 ay nasa antas ng good, mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 noon pong March 2026. Tumaas pa pala siya ng ilang puntos. Si Pangulong Bongbong Marcos po naman ay nagtala ng negative 7% net Nako po. Ang tindi, no? satisfaction rating, kung saan 38% po ang satisfied, 45% ang dissatisfied, at 17% ang undecided, bagamat tumaas ito mula sa negative 15 noon pong March 2026, nananatili itong nasa antas pa rin ng neutral ayon po sa SWS. Medyo nabawasan na pala. Dati kasi negative 15 na son eh. Ngayon na naman daw po ay naging negative 7 para technically ay nabawasan pa rin naman yung mga Hindi pwede kasi sa lugar, di ba sabi ko, di pwede sa lugar yan. Napapasorbehan mo. Ang masama nito, nagpapasorbe yung iba sa Ilocos Norte, sa Baruarte nila.
Dapat, di ba, siyempre, di ba, ang tendency nun, dapat siya ang number 1 doon kasi baluarte niya yun. Ang mahirap, Sara pa rin. Di ba? Kanyang yung net satisfaction rating. Kaya lang, negative pa din. Well, yun nga lang po. At saka kung ikukumpara mo dyan sa negative 7, Oho. sa positive 31, Ay, medyo malayo yun. ay oo. Oho. Doon pa lang sa negative at positive, napakalayo na eh. Oho. Ang problema dyan, sa lahat ng mga opisyal, kasi pati si Senate President Sherin Guetchalian Oh, dyan yan, eh. oo. Positive ang rating niya eh. Oho. Pati si House Speaker Boji Oh, D, GD, yan, oo. positive din. Oho. Pati ang Supreme Court, positive din. Oho. Ay mukhang negative lang ay ang Pangulo. Oo, totoo yan. Di ba? Kasi, dahil sa ginagawa, hindi na sa ginagawa niya, sa nangyayari ngayong walang pakialam. Mataas ang kuryente, wala kang pakialam. Pinagbigyan ka na nga sa flood control, ayaw imbestigahan ng mga kasamahan mo eh. Yung mga sa Senado eh. Sa kuryente ba naman, wala pa rin? Isa lang ibig sabihin nun. Nako. Oo. Para mali yung pinakita kanina na positive 38 eh. Negative 7 eh. Oho. Di Yung, ba? yung atang binabanggit na pinakita ng 38 ay yung sa satisfied. Oo, ay yung 7, net satisfaction. Net satisfaction rating. Oo. Oo. Ibig sabihin negative 7 ba? Hindi siya pinili? Pwedeng gano'n eh. Sa 10 tao, pag isa pumili sa kanya, negative 1? Parang ganun ba? O positive 1 kagad siya sa 10 tao. Positive 1 pag pinili siya. Oo. 38% ang satisfied, 45% ang dissatisfied, Oo. at 17% undecided. Sa Pangulo po yon. Oo. Ayun. Kaya lang, apakalayo nga, di ba? Mhm. Apakalayo nga. Well, tignan natin siguro, baka naman makabawi itong saunang darating. Mhm. No? Kasi dyan sa gagraduhan ng taong bayan eh. Kaya kasi dyan, di ba, pagka tinawag na satisfaction, Oho. yung nasiyahan ka di ba? Yes. Kabuuan ng performance. Paano ka naman masasiyahan kapag ka may binanggit ka na sa halip na mangyari yung sinabi mo, kabaligtaran ng nangyayari? Oo, totoo talaga. Anya, soberenya ng Pilipinas, ingatan, wag pakinggan ng mga ICC. Pumayag siyang dalhin si Tatay Digong sa dahig. Anya, ako nagpasimula ng investigasyon sa flood control. Pero anong ginawa? Hindi nagpapatuloy ang investigasyon ng flood control. Salungat sa kanyang plano sa sinasabi. Tama, mali. Well, yun ang malungkot. At ang mismong bumabali pa, ay mismong mga kakampi niya. Yun nga. Totoo. Oh, Sabi niya, ayaw niya ng Mr. Pangulo, hindi kita inaano. Makakampi mo inaano ko. Pero syempre, kinokolap ka namin bilang taxpayer kami. Pasahod namin kayo. Di ba? Makakampi mo dyan. Di ba? impeachment. Mhm. Nagkaroon ng impeachment. Sabi niya, imbestigahan ng flood control. Ayaw niya ng impeachment, pero gusto impeachment. Tumigil ang mga investigasyon. Yan. Tama, flood Oo. control, tumigil. So, ano pa, hindi natin masisi ngayon ng mga mamamayan na ganyan ang ibigay na grado sa kanila. Yes. Ewan ko ba, bakit may mga sumisimpatya pa rin dito? Huwag kayo sumimpatya dyan. Temporary lang yan. Oo. Huwag nyo simpatyahan na alam nyo may mga maling marami. Temporary lang yan. Di ba? Oo. Ay, nako. Well, anyway, habol natin, mula po kay... Okay, dito po, alam naman natin, no? At ito, abangan natin sa Monday kung ano sasabihin dyan tungkol sa pagpapakalap ni Pinky ng testigo para ipakulong si Senator Cayetano. Matindi po yan, alarma po yan. Imbis na ikaw ang maging kakampi ng Senado, kayo dyan magtatrabaho sa Senado kayo. Ikaw pa ang, bakit? Anong dahilan? Anong koneksyon? Wala ka namang koneksyon dyan eh. Bakit ikaw ba't ikaw mangangalap? Ibig sabihin, kakampi ka. Kakampi ka nila. Alam naman namin kakampi ka ng administrasyon. Pero ngayon, pinamumukha nyo na, harap-harapan na. Prangka na talaga to eh. Wala silang pakialam sa mga tao eh. Total kasi, mga dapos nila eh. Tamo, lahat ng mga guilty sa mali-maleta na yan, pagkatago, tignan mo yung mga comment section nila naka-off. Wala. Makikita mo talaga eh. Tignan mo sila Harry Roque, sila Robin Padilla, hindi naman naka-off yung comment section. Sila Alan Cayetano hindi naka-off yung comment section. Kasi, handa sa intriga. Sila Senator Marcoleta hindi naka-off yung comment section. Kasi, wala silang tinatago. Kahit anong sabihin sa kanila, at alam nila kung pampante sila,
na kaya nilang sagutin. At malayang pananalita, ayaan mo marinig ng tao yung sabihin laban sa kanya. Sa kanila naka-off yung comment section. Isa lang ibig sabihin. May ayaw kayong marinig ng taong bayan na marinig ng mga kasamahan nyo kasi baka mawala ng gana sa inyo. Kaya ito mo sila, puro ang reaction nila, ha 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 ha. Puro ha ha react sa kanila eh. Yung nawalang si Alicia, imbis na malungkot yung tao, puro ha 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 yung reaction parang si Akop eh. Di ho ba? Saka nakakita niyan. Dapat pag condolence, malungkot, nakikiramay. Ay hindi. Pinutakti ng haha reaction eh. Pinutakti ng mga Di ba? Bakit? Kasi sabi niya, totoo nga yun, kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. Nagtanim siya ng galit sa sambayan ng Pilipino. Ang pinaboran lang niya yung gusto niya paboran. Sabi ko sa inyo, huwag kayong papabor sa tao na gusto niyo na paboran. Mangibabaw sa inyo ang katwiran. Para anuman ang dumating ang oras, kayo ang paniniwalaan. Ganun yun. Di ba? Hindi. Talagang gusto nila talaga, hindi, ito. Ngayon, nawala, nagurgur siya. Tamo, yung reaction sa kanyang tao, pitawanan siya. Mas gusto pa na mawala siya. Ito yun. Sabi ng Biblia, kung ano tinanim mo, yan din ang siya mong aanihin. Okay, maraming salamat. Mabuhay ka, Senator Dante Marcoleta at Alan Peter Cayetano, na pinaghahandaan ka pa talaga ito ni Pinky sa mga ginagawa niyang kabalos na pag-iimbestiga dyan. No? Nagtatakip na, gusto pa may makulong na senador. Okay, isang makabulong talakayan, isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Paalam po sa inyong lahat.